Hi guys! Today's video, kumusta kayong lahat? Ay, mangumusta pala ako sa inyo guys. Kasi long time, So, malaki na ang aking tiyan. Para akong buntit guys. Yan, kasi busog na busog yan guys. Kasi wala akong kain ng tanghalian. At nag-dinner ako, nagluto ako ng sinigang. Masarap na masarap. Sarap na masarap. So, busog na busog ako. At guys, pagkatapos ko ng work today, ay nagpunta ako ng Chinese store. Alam nyo ba ano to? Yan. Bumili ako ng, hindi ko alam magkano ito. Yan. Siguro sa kalahating kilo. Mani or peanut. Hilaw pa siya guys. Presko pa talaga yung masarap na masarap yung sa loob niya. At nilaga ko siya guys. Or binoboil. At nilagyan ko siya ng asin. So, dahil matagal na tayong hindi nakatikim nito. Siguro nakatikim ako ng nilutong mani. Or nilagang mani. When I was elementary. So, ngayon, sobrang tanda ko na. Ito. Nagtitikim-tikim tayo. Masarap siya guys. Hindi ko alam galing ata ito sa Chinese or sa ay ko alam basta Chinese store ako bumili. Ito. Hindi siya red, yung pink siya. Yung mala white pink yung laman niya. Ito oh. Yan. Puti siya oh, puti. Sarap. Lasap na lasap yung guys. Sarap siya. Parang nasa Pinas lang ako guys. Lasap na lasap. Nilagyan ko siya dito kasi tumuto. Dinidirin ko eh. Kahahain ko lang nito guys. Sobrang sarap talaga. Ito. Masarap yan guys. Sobrang sarap nito. Ayan. Kain tayo guys. Sarap na sarap ito. Puti lang siya. Yan oh. Pero nabili ko na dito siguro na 1 kilo ba ito ganito? Kadami. Ano na palagay nyo? 1 kilo? No? Parang 1 kilo siya. Ang dami-dami naman siya. So, bali nasa siya. Okay. Almost nasa mga 200 peso pag i-convert mo siya. Siyempre, mahal na siya pag dito na nasa 200 pesos yung amount na pagbili ko. Hindi ko alam magkano ba dyan yung kilo nito guys sa Pinas. Sarap. Pero magkain-kain ako ng konti. Hindi ko siya ubusin kasi busog na busog ako. Bumili ako ng 1.5 na kilo na ribs. Tapos ginawa kong sinigang. Siguro mga half kilo ng ribs ang kinain ko. Plus sabaw. Plus yung mga gulay-gulay. Plus rice. Sobrang busog ako guys. Kain tayo mo. Harap. Naalala ko pa noon nung kami. Yung grade 2 at ako or Kasi nagtatanim kami ng mani eh. So ang ginawa namin para may recess kami ay nagbibenta kami doon sa school. Tag yun? Tag 2 pesos or 5 pesos yung balot. Binabalot namin. So nagbabalot yung mama ko. Dinadala namin sa school. So, yung mga kaklase namin ay bumibili. Negosyante na talaga ako noon guys, nung ako pa ay elementarya. Titinda kami ng maruya, mani, hot cake, ano pa ba? Yung pinay pie. Ayan, sarap. Ano pa ba yung binibenta namin? Relate ba kayo guys? Nakatingin, may nakatikim guys. Relate ba kayo? Masarap siya. Ayaw yung kumain. Bahala ka lang. Relate ba kayo?
Oops! Oh! You can hear there, the TV. It will copyright. It will copyright. Patunogin na yung TV guys. Copyright naman. Ayan. Masarap. Sino yung nag-ano guys? Yung high school, hindi pa high school. Elementary lang pala yun. Kasi pag high school ko, hindi na ako nagbibenta guys. Kasi nagwo-work na ako ngayon noon guys. So, elementary talaga. Hanggang grade 5, nagtitinda ako. Kasi pag grade 6 school guys, nag-stop ako. Tapos lumipat ng ibang school. So, hindi na ako nakapagtinda. Wala na rin akong maitinda. Ang dami guys. Pati yung quick noon guys. At saka, quick. Isa kung ano yung mga pagkitaan guys. Binibenta namin. Pati yung gulay. Kasi yung mga teacher, gusto nilang bumili ng mga gulay guys. So, nagbibenta kami ng gulay sa paaralan. Yung tag 2 pesos, 5 pesos, yung mga malunggay, alugbati, okra, talong, batong. Ayan. Mabilis lang yung mabenta guys. Kasi yung mga teacher, bibili yan sila. Lalo na yung mga okra. Ayun. So, parang negosyante na ako guys ngayon. Naging negosyante naman din ako guys. Pero nag-stop ako. Alam ba? Dito nagbibenta ako ng tuyo. Pero ngayon wala na. Kasi wala naman akong permit na magbenta-benta. Baka hulihin tayo. Bawal magbenta-benta dito guys na walang ano. Kasi ano yan income na yan wala kang binabayad na tax. Kailangan mag-register ka talaga. Nag-register kapag gusto mo magnegosyo, di ba? Kasi may kita ka na income Every income dapat ano mo siya declare. So nag-stop na ako guys. Kasi wala na din time magnegosyo. Kasi magnegosyo dito hindi papatok. Siguro mga tuyo-tuyo. Pero hindi naman pa araw-araw mabili ng tuyo. Kasi yung iba bumibili or meron sila, nilagay nila sa freezer. Yung paano-ano lang yung dito pag may bumibili ng tuyo. Yung pag natatakam ka or tawag nito or nag-crave ka ng tuyo. Mahirap mag-business dito guys. Depende kung anong business mo. Or mga milk tea, ganun. Malapit ko na maubos. Kasi magsasalita ako guys, maubos ko na ito. Uy, kamusta na kayo uy? Ang buhay dito sa Finland ay hindi madali. Winter, malamig dito. Ang buhay dito sa Finland, malaking sahod. Malaki rin yung babayaran, marami. Per hour nga yung income sa sahod or earnings or wages. Marami ka naman binabayaran, mga insurance, renta bahay, mga gasolina, electricity, tubig, phone mo pa. So yung income dito tama-tama lang talaga guys sa panggastos, makaipon ng konti. Siyempre yung naipon mo hindi ka talaga makakaipon ng palagi kasi kung ikaw naman yung breadwinner or nagpapadala ka naman or tumutulong ka sa family mo. Ayun lang. So sa akala ng ibang tao mga taga Pinas, pag abroad ka or mindset nila, marami kang pera. Oo nga, marami kang pera. Kasi, malaki naman kinikita mo. Pag dyan mo, gastuhin yung kinikita mo rito. Pag dito,
Pag euro yung kita mo, euro din ang bills mo. Buti sana kung euro kinikita mo, tapos peso yung mga bills mo, di ba? Bills, yung mga bayarin, I mean. What I mean, di ba? So, hindi naman natin masisisi yung mga tao sa Pinas na hindi pa sila na orient or alam yung mindset nila na ganun. Pag abroad, maraming pera, hindi po. Ano yun? Fake news. Fake news yun. Na fake news kayo, no? Hindi ko kayo masisisi, guys. Yung mga taong nag-isip lang din. Kasi noon, ganun din ang mindset ko. Pag may narinig akong abroad or may kakilala akong abroad, sabihin mo, sana all abroad. Mahirap mag-abroad. Ang daming gustong mag-abroad, guys. Dahil ba naman sa hirap ng buhay dyan sa Pinas, mahal ang bilihin, tapos yung sahod, hindi umuusad. Yan na masisisi. Kahit magkalayo ng pamilya, sacrifice. Pero ako sa inyo, hindi na kayo mag-abroad kapag yung kita nyo amount is nasa 200 or nasa 5 digit. Hindi na kayo mag-abroad. Kasi sakripisyo pa sa pamilya nyo. Kung may pamilya, anak kayo, mahirap mag-abroad. So, hayaan nyo na yung mga gusto mag-abroad na mga single. Tapos, yung talaga, yung kailangan talaga. Pero pag may kaya na kayo, huwag kayong mag-abroad. Kasi kung ako sa inyo, may kaya ako, hindi na ako mag-abroad. Diyan na lang ako. Hindi pa ako ma-stress, ma-depress. Kasi pag magkasakit ka, malapit kang sa pamilya mo, dito, magkasakit ka, ikaw yung mag-alaga sa sarili mo, kakain, kumayod. Minsan nga, kapag ikaw pagod na, kayod ka pa rin para magka-income kasi hindi pwedeng marami kang sinuportaan at marami ka rin bills, may bills ka rin na bayarin. Hindi pwedeng hindi ka mag-work, may bayarin ka. Ganun talaga yan, diba? Ito ba yung mga sinasabi ko? Sinong relate dyan? Hindi madali ang buhay abroad. Pasalamat na lang tayo sa mga nag-a-abroad na strong sila ba? May mga kaibigan silang suporta, mga pamilya, lalo pa yung nag-a-abroad kayo tapos yung pamilya nyo todo hingi, akala nila pupo ka ng pera dito o pinupulot. Mahirap po ang buhay. Pinaghirapan din yan bago kunin yung pera. Mahirap hanapin ang pera. So yun lang guys, ang ating napachika na tuloy ako. So napadami akong kain. Sarap. Mag-enjoy din kayo magkain ito guys. Yun lang guys, gabi na dito at bukas mag-work tayo. Ay naku, di ko alam kung anong sasakyan ko bukas. Strike daw bukas eh. Tapos siguro strike ang mga bus, trams, metro, trains bukas. Major, I don't know. Tapos siguro yung iba ika-cancel yung mga work kasi wala namang dadaan. Yung iba gumamit ng company car or may magdadrive hatid. Yun na siguro pagkakalanganin na pwede hindi i-cancel yung work. Yun lang guys. Paalam. Enjoy. Sana nag-enjoy kayong sa kinakain ko. Masarap siya. Bye! Inyong lahat. Ingat kayo.